ng bundok na pinagpala. Sapagkat ang buong mundo ay napupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Sa araw na iyon, nilitaw ang isang hari mula sa aking hanggang na si Jesse. At ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansa ay tutungo sa banal na lungsod kung pagsalita ng alam. Ating manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na ito na patuloy mong binibigay sa amin upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na paggabay sa amin. Tatawarin mo kami, Panginoon, sa mga araw na nakakagawa kami, Panginoon, ng kasalanan, nasasabi o nagagawa, Panginoon, sa aming kapwa. Panginoon, gabayin mo, Panginoon, na taong manguna sa araw na ito upang may sa isip namin, Panginoon, na siya isang papaunawa, Panginoon, sa amin. Panginoon, patuloy kami humingi ng gabay sa iyo. Ito po ang tamang paraan sa pangalan ng Jesus namin. Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa muntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na mabinsan. Pinaghahandaan mo ako ng salo-salo. Nakikita rin ko ang kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking salo, papalay lubos-lubos. Pabuti at pag-ibig mo sa aking di makukulang. Siya ang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At mapakailanman sa pangalan ni Yahweh. Mula po sa aklat ng Isaiah chapter 9, beginning verse 6. Aklat ng Isaiah 9,
verse 6. Ito po ang sinasabi. Ipinanganak ang isang batang lalaki na mag-ahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hanga at tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Salamat o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala na patuloy na ipinakaloob sa amin. Muli namin itong inihahamig sa iyo na may pagkasalamat na ikaw ang may tanghal, ikaw ang maparangalan, ikaw ang Diyos ang tunay namin mapapapalagan. Sa iyo kami, Panginoon, buong puso at itiwala at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa mensahe ng awit pinatawagan po lahat ng bayan. Lahat. Sino pa mamayap dyan? Okay, sige.
para pong nawala yung asinag ng mesyas. Napakasolemn. No? Mukhang hindi nabigyan ng justice yung mesyas eh. No? Okay. Pangilang gabi na po natin? Okay. Ano po yung unang gabi na mensahe? Pakilakas? Okay, si Jesus ang liwanag sa dilim. Pangalawa? Ano ba yung pangalawa? Nasa po yung speaker ng pangalawa na yun. Ay, wala. Ay, wala dito. Ano ba yung pangalawang gabi? Kalayaan mula sa paghihirap ba yan? Hindi ko paghihirap. Kapig. Kapigyan naman. Okay. Pangatlo. Pangatlo po, pangatlong gabi. Ano ba yung pangatlong gabi? Pamatok. Pamatok lang ang naiintindihan. Okay? Yan. Eh ngayon po kaya, ano ang mensahe? Yan. Tingnan po natin. Labangan po natin kung anong magiging mensahe ng salita ng ating Panginoon. Sa gabi po ito, ang ating pong magiging tagapagsalita ay ang Pangulo ng ating kabataang may gulang o yung tinatawag po natin sa MAYAP, United Methodist Adult Young Fellowship. Sila, ilang adult? No, sila po yung busy sa lahat ng bagay. No, kaya tignan niyo po, dito na rin sila nag-practice, dito na rin sila kumanta. No. Lahat po, ako po hindi nag-comment doon sa kanilang chat group, pero marami po silang tinawagan, pero kukunti po yung talaga masasabi natin na nag-comply. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil sabi nga, gumawa pa rin po ng paraan. Kaya sabi ko kay Ate Glenn kanina, nasaan yung mga mayap mo? Sabi niya, ewan ko po, kung nasaan sila. Kaya, sa gabi ito, patuloy po natin ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isip, para sa mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating Lerlen Rodriguez. Ang mensahe ko ay manggaling po sa Isaiah 9:6. Ang titulo po nito ay Jesus para sa atin. Ito po ang introduction. Minsan, sinabi ni Jesus sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang siya ay sinugo. Noong iniling ng Syrophoenician o Canaanite woman na pagalingin ang kanyang anak na hinahalihan ng masamang espiritu at sinabi pa rin ni Jesus, hindi dapat punit ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ngunit sumagot ang babaeng ito na may kababahang loob. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumo na nalalaglag sa pagkakanilang Panginoon. Ano ba ang nais sabihin ng Panginoon? Eksklusibo lang ba ang kaligtasan at pagpapagaling ng Diyos? Maaaring mapanghinaan ng loob ang babae ito sapagkat alam niya na siya ay isang hentil at ang ating Panginoon ay isang Hudyo. Dito, binanggit pa ng ating Panginoong Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Ibig sabihin ng salitang anak, isang bata na sumusimbolos sa pinapilili ng Diyos ang mga Israelita. Samantalang ang hindi naman ay hinaharing tulad sa mga aso o tuta para sa mga taong hindi kabilang sa parehong grupo. Katulad ng pagtawag sa ating tao na
isang tagalabas na walang bahagi sa loob ng angkan or plan. Galing to sa Matthew 21-28. Dahil doon pa man, ang mga Israelita at ang mga Palestino sa lumang tipan, mortal na magkaaway. At bakit nga ba binanggit ng ating Panginoong Yesus ang mga ganitong salita? Ano nga ba ang dahilan? Sapagkat ang alalahanin ni Yesus ay nakatuon sa bansang Israel, ito ay katuparan ng pangako ng Diyos. Subalit, hindi malilimitahan ng ating Panginoong Yesus ang kanyang ministeryo tungkol sa pagmamahal ng katarungan at pagtulong. Ito noon ang Panginoon ang kanyang public ministry para sa gawain ng kaligtasan sa mga hintil. Tulad noong mahimalang pagpapagaling ng isang alipin ng Roman centurion sa Capernaum at ang pakikipag-usap ni Jesus sa babaeng Samaritana na pinagaling din at maging si Apostol Pablo, sinabi niya na wala ng Hudyo o Grego, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. Pare-pareho tayo, pantay-pantay sa isa't isa. Ang ating teksto mula sa Isaiah ay nagpapaalala sa atin hindi lamang ang lakas ng Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Buddha, kundi ang kasalanan ng pagsuway at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa pamagitan ng maririnig pang usap at pagkilos ng propeta, ang bayan ay tinawagang mamuhay na may katwiran at katarungan. Pinapaalalahanan sila ng Diyos ang hindi pagsunod sa Kanya ay tiyak na mahahatid na kapangamakan at pagkawasan. Sinabi ni Propeta Isaiah, ang pagkira ng pandaigdigang kapayapaan at ang pagpalitan ng isang magiging huwarang hari ay buhat sa lipi ni David. Kaya't nasasaad dito ang tungkol sa panahon ng pagkakatapon ng maraming tagahubad. Halos mawalan sila ng pag-asa sa pagtutog sa kanila ng Babylonian Empire. Ngunit ganun pa man, dahil sa habag ng Diyos sa mga Israelita, hindi sila pinabayaan. Ipinahayag ni Propeta Isaiah na sila'y palalayain ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Kaya, ang paksang ito, si Jesus ay para sa atin. Ang Panginoon ay naging ugat ng kasaysayan at ang kanyang panukala ay para sa kanyang bayan. Sa pamagitan nito, nalasak ng lahat ang tunay na kataparan. Maaari sa orihinal na konteksto, si Haring Cyrus ng Persia ang tinutukoy ng Mesias sa aklat ng Mesias. Ngunit sa ating mga Kristiyano, tinitingnan natin ang propesiya ng kapanganakan ni Jesus sa biblical studies, tinatawag natin itong foretelling. The text predicted the coming of the Christ, the King. Yan ay maliwanag na sinabi ng ating batayang text. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Ibibigay sa kanya kapangyarihan, ang sanggol ay sisilang, ang mamahalak bilang hari. Siya ang maghahari sa mga bansa, sa mga tao, at siya ang maghahari sa mundo. This is the biblical theology that incarnation shows us who God truly loves us to enough make a way for us through Jesus. Mababasa din ito sa 1:3-16. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay ibinigay niya ang kanyang lupang na anak, upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit divine ang kulay nito. Kaya, ang pagdating ng Mesayas, hindi lamang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng makasalanan at sinabi ni Jesus.
Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ganito sa 1:12. Sa Paskong darating, tungkol sa isisilang na sanggol, ano nga ba ang dala ng Mesaya na si Jesus ay para sa atin at ano ang halaga nito sa ating mga buhay. Kung kaya't, sa mensahe ito, may 4 utos na nagpapatunay na si Jesus ay para sa atin bilang sanggol na isisilang sa sabsaban na kung saan ay nagpapahayag ng kanyang buong katangian para sa ating mga buhay. Una, He will rule over us. Hindi nga ba't ang tawag natin kay Kristo ay Lord o Panginoon? Kung iintindihin natin ang tunay na mahalaga ng salitang ito, si Kristo ay bilang Lord o Panginoon ang dapat natin sinusunod. Siya ang dapat na mamahala sa ating buhay. Ngunit, ilan nga ba sa atin ang tunay na sumusunod kay Kristo? Ang tunay na esensya ng kapaskuhan ay ang pagsunod sa gustuhan at ehemplo ni Kristo. Siya ang ehemplo ng pag-ibig at kapatawaran. Sa pagdiriwang natin ng Pasko, tayo ba ay umibig na totoo sa ating kapwa at nagpapatawad ng buwas sa mga taong makasakit sa atin? Kung hindi pa, sana ngayong Pasko, ito ang maging esensya ng ating pagdiriwang. Pangalawa, Wonderful Counselor. Ang Panginoon ay Jesus ay tinatawag na Wonderful Counselor. Siya ay natatanging nakikilala ng lahat at walang kapantay. Siya lang ang nagkatawang tao, nag-iisang tagapagligtas ng katauhan na pinakamatalino at hindi nagkakasala. Kaya kung mapapansin natin, siya ang batang nagturo sa loob ng templo sa mga tagapagturo ng batas ni Moises. Maging ang mga dalubhasa sa mga batas ay takang-taka sa wisdom at karunungan ng Panginoong Jesus bilang dakilang tagapagpayo. Upang ikaw'y maging dakilang tagapayo, ibig sabihin, ikaw ay may angking katalanuhan at pagkakaintindi sa buhay ng ating Panginoon. Ngunit, maiintindihan mo lamang ang buhay kung ikaw ay babad sa realidad nito. Si Kristo ay may direktang pagkakaunawa sa realidad at karanasan ng buhay tao. Kung gayon, kasama sa esensya ng Kapaskuhan ang pagbibigay ng identidad at kalayaan ng buhay na ibinibigay ng Diyos sa bawat bansang mga Kristiyano. Ikaw, nangangailangan ka ba ng advice? Hindi ako magdadalawang isip. Lalapit kita sa paanan ng ating Panginoon. Natitiyak ko na ikaw ay nasa mabuting kamay. Pangatlo, Almighty God and Everlasting Father. Ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay sa bawat aspeto ng ating buhay. Lubos siyang may kakayahang sa ayos ang anumang mangyayari sa ating buhay upang ito ay para sa ating mga kapakinabangan bilang mga mananampalataya. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa mabuti kasama ang pagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Galing ito sa Roma 8:28. Napakagandang paalaala ito sa atin sa gitna ng kawalang pag-asa dahil sa karahasan, kagutuman, kawalang katarungan, tayo ay pinaalalahanan na mayroong Diyos na may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Sabi nga ng kanta ng hymn, "This is my words, and though the rock seems up to us strong, God is the ruler yet." Pang-apat, Prince of Peace. Pansinin natin, ang kapayapaan sa salitang Hebrew, Shalom, hindi nangangahulugan ng madali. Hindi pinangako ni Kristo na magiging madali ang mga bagay para sa atin. Sinabi niya, daraanan tayo sa kahirapan at ang mga pagsubok, ngunit hinikayat tayo na hinahamon kung maging mas malapit tayo sa Diyos. Araw-araw ay tatawag tayo sa Kanya. Bibigyan tayo ng kapayapaan. Filipos
chapter 4, verse 6 to 12. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kaibigan at ang panalangin may pag-ibig at ang kapayapaan mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa ang siyang mag-iingat sa atin at sa ating mga puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang nag-iwan sa atin ng challenge. Ang esensya ng Kapaskuhan ay pagkakaroon ng pag-asa, gaano man kadilim ang ating daraan ng daan, sapagkat meron tayong Diyos na tagapamahala na may hawak ng ating mga buhay at kinabukasan. Dahil sa Diyos ay may katarungan na pagpalaya at prinsipe ng kapayapaan. Ang kapayapaan na bigay ni Kristo ay hindi lamang kawalan ng kaguluhan, kundi ang aktibong pagkakaroon ng katarungan, kaya kalayaan at katahimikan, pag-ibig, kasiguruhan. Kaya sa lahat ng panahon, kasama natin ang Diyos na si Jesus para sa atin. Para po sa awit ng pasasalamat, antayin po natin ang vocal for lead. Lahat ay tumayo para sa pagtatalaga ng ating mga puso sa tunay na biyaya ng ating Panginoon. Lapitan ang dugan at igalan ay sambahin ilang naman. Amen. Patuloy kami, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat at tunay na sumasama sa iyo. Ikaw po yung aming Diyos na patuloy na pumili sa bawat isa sa amin. Ikaw yung Diyos ng kapayapaan. Ikaw yung Diyos na tagapayo sa napakaraming bagay para sa aming buhay. At ikaw din ang Diyos na patuloy na gumagawa ng maraming himala. Kung saan, Panginoon, batid mo at lagi mong nakikita ang mga bagay na aming ginagawa. Tuman ay mabuti, tuman ay masama, tuman ay maganda o pangit. Pero lagi mo kami itinataas sa antas ng aming buhay pananampalataya.
Hindi mo pinamasdan o pinagmamasdan ang mga bagay ng aming kahinaan, kundi ang nais mong makita sa aming mga puso, kung paano namin itataas si Jesus na aming Diyos, na aming Panginoon, na aming tagapagligtas, ang siyang maghahari sa aming puso at sa aming mga buhay. Panginoon, sa gabi ito, maraming salamat sa iyong anak na ginamit. Dalangin po namin, Panginoon, tunay na sa kanyang buhay, patuloy na ang paglilingkod, patuloy ng kagalakan, maging sa kanyang pamilya. Tunay na madama nila, O Diyos, ang iyong pag-ibig. Madama nila, Panginoon, ang iyong tunay na pamamahal. Kami na nakapakinig ng iyong mga salita o ng iyong mensahe, O Diyos, alam namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mangungusap sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Katulad niya po ng sinabi niya sa grateful counselor, O God, ikaw yung gumagawa, ikaw yung napapayo sa lahat ng aming hakbangin. Ikaw yung nagpapaalala na kami ay patuloy na gumawa ng mabuti at maganda. At ikaw yung nagsasabi na walang ibang Diyos sa aming mga buhay na nagbibigay ng kapayapaan kung hindi ikaw lamang namin, Panginoon, na tinanggap. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Dalangin po namin, O Diyos, na nawa ang buhay ng bawat isa mula sa aming mga bata, kabataang may gulang, kababaihan at kalalakihan. Tunay na madama po namin ang iyong dakilang pag-ibig at ang iyong dakilang pagmamahal. Sa muli namin pag-uwi sa aming mga pansamantalang tahanan, tunay na samahan mo kami, agapayanan mo kami, at maging sa aming mga pamamahinga. Ikaw ang may taas, ikaw ang tunay na mapararangalan, at ikaw ang Diyos na aming tunay na mapapapurihan. Sa iyo namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, itinatagubili ng aming buhay na may pagpapasalamat. Sama kami sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Diyos na buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Ang kapayapaan na kaloob ng Diyos na magsumasalangit, ang Diyos na nagiging tagapayo sa lahat ng ating mga iniisip, sa lahat ng ating pinaplano, at sa bawat hakbangin na ating ginagawa. Ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng himala, na siyang patuloy na may taas sa ating mga puso. Tunay na makamtan natin ang pag-ibig Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, na siyang maghahari sa ating mga puso, sa ating mga buhay, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. And amen. Praise the Lord. Palapan po natin ang Panginoon at magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Bukas po ang ating pagiging mga tagapanguna ay ang mga kabataan. No, kaya tayo po ay magsama-sama muli sa araw ng bukas. And after po nito, dumiretso na apunta na po tayo sa patay para mas maaga po tayo makapag-service. At the same time, maaga din po kayo makapagpahinga. Alam mo po, pagod na ang inyong mga katawang panglupa. Kaya kailangan din po natin isa ng pahinga. Babayan, mag-practice po tayo bukas.
para sa ating kantata. 2 araw na lamang ang natitira sa atin. Alas 4. Okay. Kakababaihan muna at papractice yung sunod yung buwain. Alas 4 yung kababaihan, alas 5 yung pwede alas 3. Okay na po sa teasing. Bukas kababaihan para sa kantata.